Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ulat panahon, southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Lokal na balita, Sara PBBM ay binibigyang diin ang sakripisyo, pakikiramay. Hinihimok ng DCWD ang pag-iimbak ng tubig mula Hunyo 21 hanggang 23, 2024. Davao de Oro break ground para sa Masara landslide settlement. PBBM admin na ituloy ang Mindanao Railway. Pambansang balita, dose-dose ng pamilya sa Iloilo City ang lumikas dahil sa sunog sa madaling araw. 1,600 na pamilya malapit sa Mount Canlaon ang tumatanggap ng cash aid relief goods. Balitang pandaigdig, nag-aalok si Biden ng landas tungo sa pagkamamamayan ng mga asawa ng mga mamamayan ng US sa pagsusugal sa taon ng halalan. Ang Austrian Pro-Tax Heirs ay nagbibigay ng yaman sa panlipunang klima, kaliwang grupo. Balitang aliwan, ang British actor na si Ian McKellen ay nagpapagaling matapos mahulog sa London stage. Naghain ng counter affidavit si OJ Diaz sa cyber libel complaint na isinampa laban sa kanya ni Bea Alonso. Balitang pampalakasan, NBA Finals, Jason Tatum inialis ng Celtics ang Mavs para sa record na ika-18 na titulo. Brandon Bates ang Bolts at Beans. Mga tampok na kwento, ang Scottish Isle na maaari mo lamang bisitahin sa isang day trip. Alalom Waterfalls ng Bukidnon. Mga kwento sa tabi-tabi at trivia. Alam mo ba na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bumuto sa Daniel R. Aguinaldo National High School noong eleksyon? Ulat panahon, southwest monsoon na nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Ang kondisyon ng panahon sa Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pangilang-ilang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na may posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pag-ulan. Lokal na balita. Binibigyang diin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahalagahan ng pagsasakripisyo at pagpapakumbaba tuwing Eid al-Adha. Sa kanyang mensahe sa Eid al-Adha, binigyang diin ni Duterte ang kahalagahan ng pagbabahagi ng kahulugan ng pagdiriwang na binibigyang diin ang pangangailangan para sa mabuting kalooban, kawanggawa at pakikiramay sa mga tao. Ang aming pakikiisa sa pagdiriwang na ito ay tanda ng ating ugnayan bilang isang bansa na mas pinatibay ng ating paggalang, pagtanggap at pagmamahal sa isa't isa sa kabila ng magkakaibang salita, relihiyon o paniniwala, sabi niya sa isang post sa FB account
noong Hunyo 17, 2024. Hinimok din niya ang lahat na samantalahin ang pagkakataong manalangin para sa lakas, kapayapaan at proteksyon ng ating bansa. Samantala, ipinaabot ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang mga kahilingan sa Eid al-Adha o Adha na nagpahayag ng pag-asa ang lahat ng ay magkakaroon ng karunungan at katatagan upang malampasan ang hamon at kilalanin ang halaga ng pagsuko. Inaasahan niya na ang individual ay magkakaroon ng lakas na loob na isakripisyo ang kaginhawaan at seguridad. Pinayuhang muli ng Davao City Water District DCWD ang mga residente na mag-imbak ng tubig bilang paghahanda sa malakas na pag-ulan na inaasahan mula sa Hunyo 21 hanggang 23. Ang advisory na ito ay particular na may kinalaman sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Davao City Bulk Water Supply Project. Hinihikayat ng DCWD ng mga customer nito na mag-imbak ng tubig na malinis at natatakpan ng mga lalagyan dahil sa inaasahang mababang presyon ng tubig at o potensyal na pagkagambala ng serbisyo sa tubig sa panahon ito ng malakas na pag-ulan. Opisyal na idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA ang pagsisimula ng tag-ulan noong Mayo 29 taong ito, kasunod ang buwan ng tagtuyot. Ayon sa anunsyo ng DCWD noong Hunyo 16, 2024, ang PAGASA ay nagtataya ng malakas na matagal na pag-ulan na maaring humantong sa pagbawas ng daloy o pansamantalang suspension ng bulk water supply sa pangunahing dahil sa mataas na labo ng Tamugan River. Ang turbidity na tinutukoy ng Collins Dictionary ay lawak kung saan ang isang malinaw na likido ay nakakalat ng liwanag na karaniwang nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng suspende na particle. Plano ng DCWD na gamitin ang mga pinagmumula ng tubig sa lupa upang mapanatili ang walang patid na supply ng tubig kung magpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Gayunpaman, ang mga lugar lalo na ang mga nasa matataas na elevasyon o malayo sa mga pasilidad ng imbakan ay maaaring makaranas ng limitado sa walang supply ng tubig sa mga panahon ng peak demand kung mananatiling mataas ang labo sa tubig o sa lugar ng Panigan, Tamugan. Tiniyak ng DCWD na sa mga residente na ang mga apektadong lugar ay mahigpit na susubaybayan upang matiyak na maghahatid ng tubig sa loob ng 24 oras. Nagsasagawa ng groundbreaking ceremony ang pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro noong Biyernes, Hunyo 14, 2024 upang simulan ang mga interbensyon sa pabahay para sa mga residenteng naapektuhan sa kamakailang pagguho ng Masara. The Mako Bagong Buhay Permanent Resettlement Program will be established in Barangay Malabcab, Mako Town, sponsored by Apex Mining Incorporated. Ang 3.6 hectare relocation area ay makaka-accommodate ng mahigit 200 na housing units. Itinampok ni Elizalde Uy, Municipal Social Welfare and Development Officer ng Mako, na inendorso ng Mines and Geosciences Bureau MGB ang site na ito bilang angkop para sa resettlement housing. Nauna rito, nagpatawag ng mga opisyal ng probinsya ng stakeholders forum noong Mayo 24, 2024 sa Molabe Hotel, Tagum City na naglalayong simulan ang
napapanahong pabahay at community building intervention para sa mga apektadong pamilya mula sa mga barangay ng Masara, Mainit, Tagbaros at Elizalde. Ang sakuna ay na kumitil sa 73 buhay ay tumama noong Pebrero 6, 2024 kasunod ang malakas na pag-ulan mula sa northwest monsoon at isang low pressure area. Pangunahing naapektuhan nito ang Masara na nailalarawan sa pamamagitan ng mga volcanic clastics katulad ng agglomerate at tuff. Sa kabila ng itinatalagang no-build zone mula noong 2008, ang Barangay Masara ay patuloy na pinaninirahan na nag-host ng iba't ibang mga infrastruktura at isang malawak na operasyon ng pagmimina tulad ng inihayag noong Pebrero 10, 2024, budyong online session ng MGB Davao RGP. Nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ituloy ang inaasahang pagkumpleto ng Mindanao Railway Project MRP Phase 1 upang paikliin ang oras ng biyahe mula Tagum patungong Davao pagkatapos ay digos ng halos 1 oras. Ang kanyang mensahe sa kanyang pagbisita kamakailan sa Tagum City, Davao del Norte, binanggit ni Marcos, ang railway project kasama ang iba pang malalaking infrastruktura ay pinagsisikapan ng kasalukuyang administrasyon na tapusin. Hinimok niya ang mga Davaoenyo na bantayan ang pagkumpleto ng Mawab Maragusan Caraga Road at ang Carmen Tagum City Coastal Road at ang Tagum City Bypass Road. Tiniyak din niya sa kanila ang init at tindi ng interes ng kanyang administrasyon upang itulak ang pagkumpleto ng mga proyektong ito at tiyakin ang mga ito sa huli ay makikinabang sa mga mamamayang Pilipino lalo na sa mga nasa lugar ng proyekto. Kapag po itong malalaking proyekto na ito ay matatapos na, hindi lamang ginhawa sa biyahe ang mararamdam natin, kung hindi mabilis din ang pagpasok ng kaunlaran dito, he said during his visit in Tagum City on June. Isang sunog na sumiklab noong madaling araw ng Lunes, Hunyo 17, 2024 sa Barangay Tansa, Bonifacio at Rizal, Estanzuela City Proper District, Iloilo City, ang sumira sa dose-dosenang mga bahay at lumikas ng hindi bababa sa 84 na pamilya ayon sa City Social Welfare and Development Office CSDO o CSWDO. Alas 12:15 ng umaga itinaas ang alarma sa sunog sa Barangay Tansa, Bonifacio. Itinaas ang alarma sa maraming alarma at alas 3:57 ng umaga idineklara ng BFP na kontrolado na ang sunog. Kinukumpara ng Iloilo City Bureau of Fire Protection BFP ang ganap ng na apula ang apoy alas 4:37 ng umaga. Maraming ahensya ang rumisponde sa sunog, kabilang na ang BFP, USAR, Iloilo City Police Office, Squad, ICAD, Fed Fire, Mountain Tiger, Philippine Red Cross, Pegasus at More Power. Isang sunog sa Barangay Tanza at Rizal, Estanzuela ang tumupok sa 32 bahay at bahagyang napinsala ang 12 sa 2 barangay. Walang naiulat na nasawi. Namahagi ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ng cash assistance at relief goods sa halos 1,600 daang pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros Occidental noong weekend. Pinangungunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos
at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang turnover ng 17 million pesos halaga ng tulong sa Bago City at bayan ng La Castillana noong Sabado ng hapon. May kabuuang 1,386 na pamilya ng La Castillana at 193 sa Bago City ang nakatanggap ng 10,000 pesos bawat isa o kabuuang 15.79 million pesos sa ilalim ng DSWD Assistance at Individuals in Crisis Situation AICS program. Namahagi din ng 288 hygiene kits, 97 sleeping kits, 193 family kits at 194 family food packs na nakakahalaga ng 1.201 million pesos. Patuloy naming titiyakin ang mga pamilyang lumikas ay mabibigyan ng suporta sa kanilang mga pangangailangan or pangunahing pangangailangan, gayon din ang kanilang mga psychosocial welfare being o well-being. Sinabi ni May Rago Castillo, Information Officer ng DSWD 6 Western Visayas sa isang panayam noong linggo. Balita sa ibayong dagat. Inihayag ni US President Joe Biden sa Martes ang isang programa na nag-aalok ng landas sa pagkamamamayan sa daan-daang libong imigrante sa US na iligal na kinasal sa mga mamamayan ng US. Isang malakihang pagsisikap sa legislasyon na lubos na naiiba sa plano ng karibal ng Republika na si Donald Trump para sa malawakang deportasyon. Ang programa na lalabas sa mga darating na buwan ay bukas sa tinatayang 500,000 mag-asawa na naninirahan sa US nang hindi bababa sa 10 taon hanggang Hunyo 17. Sinabi ng mga senior na opisyal ng Administrasyon Biden sa isang tawag sa mga mamamayan noong Lunes. Mga 50,000 ang batang wala pang 21 taon gulang na may magulang na mamamayan ng US ay magiging karapat-dapat din. Aniya, ang karamihan ng mga tao na malamang na makikinabang ay mga Meksikano, idinagdag nila. Pinahihintulutan ng programa ang mga asawa at anak ng mga nag-a-apply para sa permanenteng paninirahan nang hindi umalis sa US na nag-aalis ng posibleng mahabang proseso ay maghihiwalay ng pamilya. Sa kalaunan ay maaari silang mag-apply para sa pagka-mamamayan ng Amerika. Isang tagapagmana na tumuligsa sa kawalan ng buwis sa kayamanan at mana sa Austria ay nagbigay ng bulto ng kanyang pera. 25 million euro na sa 77 organization, kabilang na ang pangkat ng lipunan at klema, pati na rin ang kilalang kaliwang bahagi. Si Marlene Angelhorn, 32, ay gumugol ng maraming taon sa pagpuna sa birth lottery kung saan nagmana siya ng 10 milyon at hindi na kailangang ibigay ang alinman sa mga ito sa estado at nananawagan para sa pagbabago. Noong Enero, sinabi niya na ang isang panel na pinili ng isang pollster bilang kinatawa ng Austrian public ay nagpapasya kung paano ipamamahagi ang kabuuan ng walang anumang interbensyon sa kanyang bahagi. Ang listahan ng 77 tatanggap ay hinihayag noong Martes. Ang malaking bahagi ng aking minanang yaman na nagtaas sa akin sa isang posisyon ng kapangyarihan dahil lamang sa isang kapanganakan na sumasalungat sa bawat demokratikong prinsipyo ay muling
ipinamamahagi alinsunod sa mga demokratikong halaga, sabi ni Angel Horn sa isang pahayag. Balitang aliwan. Ang British actor na si Ian McKellen, 85, ay nahulog mula sa London stage mid-performance at ngayon ay nagpapagaling matapos dalhin sa hospital, sinabi ng pahayag sa teatro noong Martes. Si McKellen ay gumanap bilang John Falstaff sa Player Kings, isang produksyon ng Henry IV, Parts 1 and 2 ni William Shakespeare sa West End Theatre District ng Cabecera. Isang eksena na labanan sa pagtatanghal noong Lunes ng gabi, nalaglag si McKellen sa harapan ng entablado, sumigaw habang nagmamadaling tumulong ang mga tauhan, iniulat ng media. Kinansila ang palabas at dinala ang aktor sa hospital. Kasunod ng isang pag-scan, tiniyak sa amin ng napakatalino at kupunan ng NHS na gagawa sila ng mabilis at ganap na pagaling at si Ian ay nasa mabuting espiritu, sinabi ng pahayag sa teatro. Ang pagtatanghal noong Martes ay kinansila upang mabigyan ng pagkakataon si McKellen na magpahinga at ang paglalaro ay magpapatuloy sa Miyerkules, idinagdag nito. Kilala si McKellen sa pagganap bilang Gandalf sa mga bersyon ng pelikula ng Lord of the Rings at The Rabbit or The Hobbit at naging Magneto din sa mga pelikulang X-Men. Ang kanyang karera sa entablado ay umabot noong 1961 kung saan kasama ang kanyang mga kredito ang paglalaro ni Richard III, King Lear at Macbeth. Sa isang press statement, sinabi ng abogado ni Diaz na si Reggie Tunggol na nagsampa na ang talent manager ng countercharge para sa perjury with damage laban kay Alonso sa Regional Trial Court sa Quezon City noong Martes. Sa aming 70 pahinang counter affidavit, tinawag namin ang nagrereklamo sa pamamagitan ng hindi malinaw na pagsasabi ng kanyang 16 na pahina na complaint affidavit ang mga particular na individual na nagpahayag ng mga particular na mapanirang pahayag na nagpapalabas ito na ito ay si Mr. Diaz na gumawa sa kanila, wika ni Tunggol. Nabigo pa nga silang magpakita ng malinaw na commencing na pruweba ng actual malice maging sa anyo ng reckless disregard for the truth or ill-motivate, which is a legal requirements and standard if the complainant is a public figure, he added. Noong Mayo, ang Kapuso actress ay nagsampa ng 3 magkakahiwalay na kasong kriminal para sa cyber libel laban kina Diaz at Christopher Min kasama ang kanilang mga co-host sa kanilang mga online program. Balitang pampalakasan. Nagtala si Jason Tatum ng 31 points at 11 assists nang ikulong ng Boston Celtics ang kanilang league record na ika-18 na kampyonato sa pamamagitan ng 106-88 blowout sa Dallas Mavericks noong Lunes ng gabi sa Game 5 ng NBA Finals. Mayroon ding 8 rebounds si Tatum habang nagdagdag si Jaylen Brown ng 21 na puntos, 8 board at 6 na assist para sa Boston na ipinagdiriwang ang ika-16 na anibersaryo ng pinakahuling titulo nitong sa pamamagitan ng pagkumpleto ng 16-3 playoffs run. Pinatalsik ng Celtics ang Los Angeles Lakers noong 20
08 finals at ang dalawang kupunan na Ions ay nagbahagi ng record sa liga na may 17 championship bago ang Lunes. Si Drew Holiday ay may 15 points at 11 rebounds at si Derek White ay umiscore ng 14 points habang tinapos ng Boston ang best of 7 series sa ikalawang pagkakataon. Si Brown ang napiling final MVP matapos mag-average ng 20.8 points, 5.4 rebounds at 5 assists. Ang kape ay naging mahalagang bahagi ng kwento sa buhay ni Brandon Bates. Bago naging kampiyon sa PBA, napabalitang sinubukan ni Bates ang kanyang kamay sa pagtatrabaho bilang barista. Sa kanyang personal na buhay, larawan din ito ng isang coffee shop na humantong sa kung paano nagsimulang lumabas sina Bates at Ruscio Trillo sa kasalukuyang nililigawan niya. Nag-post ako ng Instagram story sa isang coffee shop, tapos nag-DM o direct message siya sa akin. Ruscio, the daughter of head coach Luigi Trillo, shared with GMA online, GMA News Online. She's led in first light, all right, she followed me, pagbibiro ni Bates. Ang pagsunod ay hindi isang galaw, sagot ni Ruscio. Asked what type of coffee he could compare and the championship with, Bates said, Spanish latte. Sweet is the right word. Isa rin ito sa mga paborito niya. Bukod sa mga kwento ng pag-ibig ay ang paglalakbay ni Bates sa pagiging kampiyon ng PBA ay katulad ng mga butil ng kape sa kanilang gilingan muna bago ihalo hanggang maging perpekto. Mga tampok na kwento. Tuwing tagsibol, halos 100,000 seabirds, guillemots, great squaws, razorbells, at puffins bumababa sa maliit na isla ng Handa, malapit sa malayong hilagang kanluran, baybayin ng Scotland. Ang Handa Island ay makikita mula sa maraming mga punto sa baybayin ng malayong hilagang kanluran, Scotland. Ngunit ang kalapitan nito ay mainland. Sa mainland ay nangangahulugan na maliban kung alam mo kung ano ang iyong tinitingnan o may isang mapa na ibibigay, maaring hindi mo alam na ito talaga isang isla. Sa pinakamalapit na punto nito, 300 meters lamang ang naghihiwalay nito mula sa ibang bahagi ng bansa. Ang 10 minutong lansa papunta sa isla ay umalis mula sa maliit na pier sa Tarbet, isang maliit na nayon na 5.5 na paikot-ikot na milya sa kalsada mula sa mas malaking nayon ng Score. Papalapit sa silangang bahagi nito at lumapag sa isang malambot na puting buhangin at dalampasigan na nilalamo ng turkesa na tubig. Ang isla ay mukhang tahimik na may kaunting indikasyon na matatarik na bangin na natatakpan ng mga seabirds ng sikat dito. Ang pangalang alalom ay pinaniniwala ang nagmula sa salitang lumad, binukid na madalom, na nangangahulugang malalim. Maaaring ito ang tinutukoy ng ating mga matatanda sa Deep Catch Basin ng Alalom Falls. Nakatuon ang paglalarawang ito sa lalim ng water basin ng Alalom Falls. Sa kahabaan ng pangunahing highway sa hangganan ng munisipalidad ng Impasugong at Sumilaw ay ang Alalom Falls.
isang matayog na cascade na dating isang iconic na destinasyon ng turista ng Bukidnon Province. Ngayon ay nasa isang estado ng pagpapabaya. Hindi napansin ngunit hindi kailanman nakakalimutan. Ang Alalong Falls ay nakatayo sa taas ng humigit kumulang na 45 meters, isang sulong layer na cascade na may malalim na pabilog na catch basin. Ang malamig na tubig nito ay nagmumula sa likas na bukal sa Bukidnon ng Kitanglad Mountain Range na dumadaloy sa isang network ng mga ilog at batis patungo sa Taguluan River bago umagos sa Makahalar Bay. Kwento sa tabi-tabi. Ating tunghayan. At sa trivia, alam mo ba na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay bumoto sa Daniel R. Aguinaldo National High School or DRANS noong hapon ng araw ng halalan Mayo 9, 2022? Dumating si Duterte na nakasuot ng navy blue na polo shirt at pantalon at itim na leather na sapatos sa lugar ng DRANS bandang alas 4:30 ng hapon. Kasama niya ang kanyang common law wife, Hanilet Abesenia, at Senator Bungo, kasama ang karaniwang Presidential Security Group party na nakabuntot. Nakapasok ang Pangulo sa kanyang presinto 1245-A bago ang 5 p.m. at dinala ni Duterte ang kanyang kodigo o listahan sa mga gustong kandidato para sa pambansa at lokal na pwesto upang gabayan siya habang nalilimlim ang kanyang baluta. Yan po ang tampok na balita sa araw na ito. Maaring mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Katso. Magandang umaga.